Welcome to Donmar TV News Channel. Idol Rapi, pwede ko hubang ipatulpo si Isko? Pambihira na wisiksika na udon eh. Marami na namang na bad trip sa sistema ng pagbabakuna sa Maynila. Kahit kasi ikaw naman, Sir Rapi Tulpo? Na naman, as in, parang since, mula nung nagbakuna sila, lagi na lang may problema. Alam mo, nakakatuwa na ito Parang mukhang isang buong linggo na. Mukhang isang linggo na ang problema dito sa Maynila, Parang, okay ka lang, Mayor Isko, hindi ka ba marunong makinig? Hindi ka ba marunong makinig sa tao? Hirap na yung mga tao, nagdudusa na sila. Abay, pambira ka naman dyan, hindi ka nagbabago. Grabe naman yung pride nyo, sir. Dahil ba na ayaw ninyong masabihan na hindi, natalo kayo ni Banatbay. O kaya dahil napupuna kayo. Wag naman ganun. Sumunod na lang kayo, papalakpakan ko kayo, promise. Maayos nyo na ito, gawin nyo ng appointment system, hindi na pila-pila. Isipin mo, 1 week na ito. 1 week na almost mula nung nagsimulang magbigay ng A4. Hala, bahala na kayong pumila. Tingnan mo Mayor Isko, ano to? Kaya nga sila magpapabakuna kasi ayaw nilang mahawa. Ayaw nilang magkasakit ng COVID. Pero tingnan mo naman, Mayor Isko, ano ba naman yan? Alam mo, konti na lang, ma'am. Madidemanda ba ako pag mumurahin ko to si Isko? May abogado ba dyan? Kasi tinan naman yung kagaguhan na yan Hindi, di ba? Kaya ka nga nagpunta dyan. Kaya ka nga nagano dyan kasi gusto mong hindi ka magkasakit. Tapos pupunta ka ganyan ng haba ng pila. Pa rin ang sistema. Kaya ang 2,000 dose na nakalaan dito, ubos pagsabit ng alas 9 ng umaga. Kaya sabi mo, uwi na sila. Sayang pagod. Bad. Sabihan mo na umuwi na sila. Hindi, kasi tama nga naman. So, ibig sabihin, kunwari isipin nyo na lang to. Kunwari lang 8 o'clock ang simula ng bakunahan. Sa tingin mo, ano oras pupunta tao para pumila? Yung iba nga, di ba, sinasabi nila mula alas 4 na andyan na sila? Ano namang gagaguhan? Walang kasiste-sistema. Ano to? Trip tuloy, ang 79 years old na si Lolo Vic. 2 beses na siyang pumila at parehas na na-cut off. Tingnan mo ito. Kawawa naman tong matanda na ito. 2 beses na siyang pumila. 79 years old, Mayor Isko, wala ka bang kaawa-awa sa mga taga-Manila? Pambira. Ako, mga taga-Maynila, makinig kayo sa akin, Pag kayo boboto pa dyan sa tao na yan, you deserve it. Yun ang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Hindi, tingnan mo. Kaya kung kayo dyan sa Maynila, hindi maturakan ng vaccine yung mga nagtatrabaho dyan, you deserve it. Pambihira, kawawa naman. Mayor Isko, nakakaawa naman po yan. Ito, wag niyo sasabihin hindi kasi meron kayong ibang gustong kandidato. Walang kahalong politika ito. Kawawa yung mga tao dyan. Kaya nga ganito Mayor Isko, pangako ko sa'yo, bukas, baguhin mo na yan. Pag binago mo yan, papalakpakan kita. Pupurihin kita dito sa channel ko. Baguhin nyo na yan, pers come pers serve ninyong patakaran. Kayo lang ang gumagawa niyan Kaloka. Yung iba talagang by appointment Siyempre, yung kaya naman para ibang eskwela, yung meron yung senior priority. Senior, isang line. Yung hindi senior, isang line. Para hindi magulo. Buti pa to si tatay, alam niya isang line yung senior, isang line yung... Alam mo sorry mananawagan na ako sa DILG. Tsaka kay Gla Galvez, DILG, Sec Galvez, para wala tayong mayor dyan sa Maynila. Ano bang nangyayari dyan sa Maynila? Kawawa naman Kawawa talaga yung matanda. Isipin mo, twice na siyang pumila dyan ng sobrang aga. Tapos hindi siya... At saka bakit pinaghahalo yung... Ayoko na talaga. Ayoko na. Nakakainis na Napipiko na ako Bastusan na ito Kawawa naman yung matanda. Alam mo kung ako lang, ito totoo lang kung ako lang may-ari ng bakuna, pupuntahan ko si tatay, babakunahan ko na
Pambihira naman, no? Mataas pa rin ang aking paniniwala na si Mayor Sara Duterte tatakbo. Okay? Pero pipili siya ng ibang Vice President. At ang pipiliin niyang Vice President, base sa aking mga natatanungan sa pali-paligid, ay unifying Vice President. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin daw po nito, sabi ng mga nakakilala ko na medyo merong relasyon doon sa team ng ni Mayor Sara, ang gusto kasi nila, tama na yung DDS, tama na yung loyalista, tama na yung dilawan. Ang gusto nila, magkaroon ng united country. Kaya nga kung matatandaan ninyo ano yung sinabi ni Sara Duterte, tatakbo lamang ako kung pagsasama-sama ang mga politiko, hindi yung mga tao kasi minsan sa totoo lang ang nagpapagulo yung mga followers Sa totoo lang minsan na nagpapagulo yung mga followers. Kaya ang sabi nung iba, ito talaga, ang sinabi, ang napupusuan daw ni Mayor Sara yung mga politikong hindi siya nandoon sa loyalista, hindi din siya nandoon sa dilawan, kung hindi neutral na politiko. Apat sa nominado bilang kandidato sa pagka-presidente ng Isang Bayan Coalition ang nagpahayag na wala silang planong kumandidato sa 2022 elections. Inilabas na kasi kanina ng Isang Bayan ang listahan ng kanilang mga nominado sa pagka-presidente at vice-presidente. Kabilang sa pagpipilian sina Vice President Leni Robredo, dating Senador Antonio Trillanes at Senator Grace Poe. Ilan pa sa mga napipisil ng grupo ay sina Sibac Party List Representative Eddie Villanueva, Attorney Chel Jokno at Batangas Representative Vilma Santos Recto. Pero sa isang pahayag, agad nang nagsabi si Senator Grace Poe na wala siyang planong tumakbo sa 2022 elections. Hindi rin kakandidato si Congresswoman Vilma Santos Recto para daw mapagtuunan ng pansin ang kanyang distrito sa Lipa City. Naniniwala naman si Robredo na ang tugon sa suliranin ng ating bayan ay hindi iisa, kundi ang bawat isa. Wala niyang ibang makalulutas sa ating mga problema, kundi ang nagkakaisang mga Pilipino. Nagpasalamat naman si Attorney Chel Jokno sa nominasyon ng Isang Bayan, pero sa ngayon, aniya, ay tututok muna siya sa pagbibigay ng libreng legal service sa mga nangangailangan. Binuksan na ang unang bahagi ng BGC Ortigas Link Bridge. Layo nitong padaliin ang pagbiyahe sa Taguig at Mandaluyong. 5 minuto na lang daw ang iyong biyahe mula doon sa BGC papunta rito sa Pasig kung ikaw ay dadaan sa BGC Ortigas Link Bridge. Doon ka lulusong mula sa 8th Avenue ng BGC, tatawirin ng Pasig River at bababa sa may Fairlane Street dito sa Pasig City. Maaari rin daw itong tawaging Kalayaan Bridge ayon kay Public Works Secretary Mark Villar. Dahil sa Kalayaan Bridge, mababawasan ng EDSA ng up to 20% at pati yung C5. Makakatulong din sa C5 dahil 10% base po sa computation namin, 10% ang mababawas sa C5. Napapanahon ito dahil nagsisimula na ulit sumikip ang daloy ng trapiko sa EDSA nitong mga nakaraang araw dahil sa patuloy na pagluwag ng COVID-19 restriction sa Mega Manila. Ayon na rin ito sa kuha ng mga netizen sa kanilang pagko-commute kagabi. Noong tinanong ko naman si Villar kung ano ang tugon nila rito, itong tulay na ito raw ang kanilang isa sa mga solusyon. Bahagi po ito ng plano, nakaroon na tayo ng master plan. Ito po ay na-conceptualize ni President Duterte nung pasimula pa lang kami at ngayon nakikita na natin yung sunod-sunod na pagdi-deliver ng mga proyekto. Linawin ko lang na phase 1 pa lang ito ng proyekto hanggang Ortigas Business District kasi yung buong tulay. Sa fourth quarter raw maaari nang madaanan yung buong kahabaan. May mga pedestrian access din daw ito sa magkabilang banda. Aminado si Villar na naging hamon din ang right-of-way issues. May mga exclusive subdivision daw kasi na hindi mapakiusapan. Kung kaya't kinailangan pang i-realign ng tulay para lang matapos. Nalimitahan din daw ng pandemya ang kanilang paggawa.
Abiso naman ng Public Works Department sa mga motorista, wala kang kailangang bayaran kapag ikaw ay dadaan dito. Gobyerno raw kasi yung gumastos para sa proyektong ito na nagkakahalagang 1.7 billion pesos.